Sisimulan na ng Gilas ang kanilang meeting at ensayo para sa FIBA Asia Cup at sunod-sunod ang magiging session ng Gilas dahil mahigit sa isang buwan na lamang ay FIBA Asia Cup na. Ongoing ang PBA at iika-ika nga itong si Junmar na kaagad namang nagpa-check up MRI scan para makita nga nila kung meron ba itong calf injury, pero buti na lang at wala silang nakita sa kanyang MRI na malalang injury. Muntikan na naman na nabawasan ng ating big man sa FIBA Asia Cup. Status ni QMB kung pwede ba itong maglaro para sa Gilas. Bilang isang local player, ito ang gusto natin na malaman nang sa ganon ay meron tayong malalim na lineup o player sa magkakaibang posisyon na palaging nakaabang bilang backup kung sakali na merong injured sa mga main players natin. Yang Hansen ng China, 16 overall pick sa NBA Draft 2025. Isa na namang tagumpay ito para sa China Basketball dahil nakapag-produce sila ng isang NBA player mula sa kanilang liga, ang Chinese Basketball Association. Mataas ang level ng kompetisyon sa ligang iyon dahil walang height limit ang mga import at marami nga silang kinukuha, tadtad rin ng mga imports ang bawat team. Nadihado na ang Gilas dahil na rin sa injured nga itong si Kai. Hindi ito makakapaglaro sa FIBA Asia Cup. Maganda sana kung nakahabol ito at nakarecover na, pero gaya nga ng lumabas na mga update ay hindi nila minamadali ang muling pagbabalik ni Kai sa hardcourt at mas priority ng kampo ni Kai na mailagay na muna ito sa 100% condition bago nga ulit maging aktibo sa hardcourt. Interesado ang karamihan ngayon sa improvement ng Gilas at gusto nilang makita ang mas malakas na bersyon ng ating national basketball team sa FIBA Asia Cup, lalong-lalo na nga at ginamit ni Coach Tim ang third window ng Asia Cup qualifiers para sa adjustment at experience ng ibang players kagaya ni AG Edu na first time na naglaro sa sistema ni CTC. Cooper Flag ang number 1 pick ngayon sa NBA Draft at pinili siya ng Dallas Mavericks. Naglalaro sa guard at forward position sa height niya na nasa halos 6'8" noong sinukat ito sa NBA Draft Combine. Sumunod naman si Dylan Harper sa number 2 pick, isang player na merong dugong Pinoy naglalaro sa guard position sa height niya na 6'6", at ang pumili sa kanya ay ang team ng San Antonio Spurs. Nadagdagan pa ang ating mga players na merong Pinoy bloodline sa NBA na makakasama ni na Jalen Green at Jordan Clarkson sa liga. Wembanyama at Harper ngayon ang magiging combo ng San Antonio Spurs at top picks ang kanilang nakuha sa magkasunod na NBA Draft. Isang magandang build-up ito para sa team ng San Antonio Spurs. Kitang-kita yung pagiging Pinoy ni Dylan Harper sa kanyang mother side at dumarami ang mga NBA players na merong dugong Pinoy sa NBA. Yun nga lang, yung oportunidad ang habol nila kaya mas pinipili nila ang team ng USA kapag naiimbitahan ang mga ito para maglaro. Isa lamang ang dahilan, mas malaki ang sahod at sa US na nga rin sila nakatira. Jordan Clarkson lamang ang talagang nagpakita ng kagustuhan na maglaro para sa Gilas team. Yun nga lang, sayang talaga dahil nakategorize ito bilang isang naturalized player, hindi isang local player dahil na rin sa rules ng FIBA. Kahit na ganun pa man ang sitwasyon ng Gilas, hindi naman nagpapahuli ang mga local players natin. Pinataob nila ang isa sa top 10 ng FIBA na Latvia. Merong pa ring palag ang Gilas sa FIBA Asia Cup upset wins kontra sa malalakas na teams. Kahit nadihado ang ating lineup, nandyan pa rin at posibleng pa rin para sa atin ang manalo. Yun nga lang, Gilas practice na sana ang inaatupag ng ating national basketball team sa ngayon, pero iba ang PBA kumpara sa KBL, Japan B1 B-League at CBA na matagal na ngang tapos ang kanilang season at naghahanda na sila sa FIBA Asia Cup, habang ang Gilas players natin may naglalaro pa rin sa PBA at gusto pa yata na may pahabol na injury. Buti na lang at wala ngang injury si Junmar dahil kung nagkataon at meron itong calf injury, asahan natin na marami sa mga Pinoy basketball fans ang magbibigay ng kanilang mapait na komento sa liga. Limitado ang mga quality bigs ng Gilas, hindi ganon kalalim ang ating rotation pagdating sa mga pigs, kaya bawat isa sa kanila ay kailangan talaga na maging healthy kada laro ng Gilas sa FIBA. Kitang-kita na may kakayahan ng Gilas na manalo laban sa malalakas na team sa FIBA dahil sa adjustment na kanilang gagawin base na rin sa experience na kanilang nakuha sa third window ng qualifiers. Dito nila ginawa ang mga bagay na kailangan nilang gawin gaya ng adjustment at pag-testing kay AG Edu para mapunan ng espasyo na naiwan ni Kay Soto sa loob ng paint.